Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, alam ninyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo'y di mga bagay na nasisira o nauubos, paris ng ginto o pilak, kundi ang buhay ni Kristong inihain sa krus. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Itinilaga siya ng Diyos sa gawaing ito bago pa nilikha ang daigdig at alang-alang sa inyo. Ipinahayag siya bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Dahil sa Kanya, nanalig kayo sa Diyos na sa Kanya'y muling bumuhay at nagparangal. Anupat ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ngayong malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan. Ano pat naghahari na sa inyo ang tapat na pag-iibigang bilang magkakapatid, naway maging maalab at taos sa puso ang inyong pagmamahalan, sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng tao, kundi sa bisa ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay gaya ng damo, gaya ng bulaklak nito, ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay natutuyo, at nalalanta ang bulaklak. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mamamalagi kailanman, at ito ang mabuting balitang ipinangaral sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng malalim na kaalaman. Ito'y kaalaman na galing sa pahayag ng Diyos. Ang Diyos mismo ang nagpahayag sa atin. Hindi lang natin ito malalaman, ito'y nararanasan din natin. Ang nararanasan natin ay kaligtasan. Wala nang hawak sa atin ng kasamaan. Na paglalabanan at napagtatanggumpayan na natin ito. May iba yung lakas na ibinibigay sa atin, kaya walang hawak sa atin ng diablo. Nangyari ito kasi tayo ay tinubos ng Diyos at ang pantubos sa atin ay hindi bagay o makamundong kayamanan tulad ng pilak o ginto o diamante. Ang binayad sa ating pagkakasala ay ang dugo mismo ng anak ng Diyos. Siya ay ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng ating kasalanan. Ang kanyang dugo ay bayad sa ating pagkakasala. Noong panahon ng mga Israelita, kumakatay sila ng baka o ng toro o ng tupa at ang dugo nito ay winiwisik sa mga tao bilang panlinis ng kanilang kasalanan. Ang ritual na ito ay anino lang ng talagang kordero na maglilinis sa atin. Yan ay si Jesus. Ang kanyang dugo ang inalay sa krus, ang nagbayad sa ating pagkukulang. Ito'y palaging nangyayari sa bawat misa. Napapasa ngayon ang pag-aalay ni Jesus ng kanyang sarili para sa atin sa bawat misa. Ang kanyang pag-aalay ay katanggap-tanggap sa Diyos, kaya siya ay muling binuhay. Mabisa ang kanyang alay. Nagbibigay ito ng buhay.
nasa atin ang paglilinis ni Jesus noong tinanggap natin siya sa binyag. Dahil sa malinis na tayo, sikapin nating manatiling malinis at isabuhay na natin ang bagong buhay, isang buhay ng pagmamahal. Hindi lang tayo binigyan ng kakayahang makalaya sa kasamaan. Binigyan din tayo ng kakayahang mamuhay na nagmamahal sa kapwa. Kaya hindi na tayo nagpapadala sa mga bagay ng mundo na lilipas lang. Ipundar na natin ang ating buhay sa salita ng Diyos na nagbibigay buhay. Hindi lilipas ang salita ng Diyos. Hindi tayo maliligtas ng ating kaalaman lamang. Ang kaalaman ay dapat isabuhay. Alam natin ang ating kaligtasan. Alam natin kung gaano ito kahalaga. Ngayong alam na natin, dapat nating isabuhay ang kaligtasan ito. Huwag na tayong bumalik sa kasamaan, sa halip mamuhay na tayo ayon sa batas ng pag-ibig. Ang pagmamahalan natin ay ang tanda kung talagang nagpapahalagahan natin ang ating kaligtasan. Ang pagmamahal na hinihingi sa atin ay hindi lang yung pagmamahal na natural sa mga tao, tulad ng pagmamahal sa nagmamahal sa atin, pagmamahal sa kamag-anak, pagmamahal sa mababait na tao. Ang pagmamahal ay tanda ng kaligtasan ay ang pagmamahal sa lahat ng tao, kasama na ang mga kaaway, ang mga masasama at ang mga hihirap. Ito'y dapat pagsikapang gawin kasi hindi naman ito natural sa atin. Pero kaya natin itong gawin dahil nga sa dugo ni Jesus na nagmamahal sa atin. Salamat o Jesus sa iyong dakilang pag-ibig sa akin. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, dalhin mo ako sa malalim na pagpapahalaga sa sakripisyo mo sa akin. Tulungan mo rin akong makatugon dito. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.